Programmable Interface Controller. So, like siya sa atong PIC nga ito ang isgutan earlier ng microprocessor na Peripheral Interface Controller. So, kani programmable. Okay? So, later on, it was renamed to Programmable Intelligent Computer. So, nahimo ko na siyang computer. Okay? Kaya in a way, it is something like that of a simple computer. However, nowadays, okay, wala na siya gamitang acronym. Because the word PIC can now stand for itself. Okay, so when you hear the word PIC, hindi lang siya pang selfie. Okay, it can also be referring to a line of microcontroller family created by Microchip. Okay, so the PIC microcontroller architecture is based on hardware and RISC architecture. So, kung sa ganinang RISC gani? Reduce instruction sets computer. And how does it differ with von Neumann? Ang von Neumann ay kuan sir ang In terms of memory space, okay, sa von Neumann, usa ra ka bus, usa ra ka memory space. to separate space. Whereas sa hardware, two separate space for the memory, plus requiring two buses, okay, for each memory. Whereas sa von Neumann, usa ra ka bus. Okay, so this is a block diagram of what you typically see in a microcontroller. So usually typically one of those microcontroller families under some big microcontroller. Okay, so as you can see there, okay, natay memory, classification, I/O ports, serial communication, CCP, PWM, timers. Okay. So under sa memory, okay, natay considered as the non-volatile or volatile memory. So kanang SFR o kanang RAM, those are volatile. Okay? Nya program memory, also na program memory, also known as the code memory. So that is where your instruction will reside or your program will reside. Ang EEPROM, again, that is reserved for those information na di ka ganahan mawag na whenever the data is turned off. Okay, so basically, that is where you store variables na ganahan ka must stay even if the power is turned off. Okay? So, di naman lang sa program memory, buta. Di ba nung volatile man? Again, the program memory is designed na hindi constant ang pag-read o write sa operation. Kaya dali o buwak ang memory. So, which is anak design si EEPROM 4 for multiple read and write operation. Mas taas siya o read and write cycle compared ni program. Okay, so what does we see there? CPU. Okay, familiar na what CPU are? WDT. So, ng WDT. Okay, awesome na. Awesome. 170. Kung sa ng WDT, mo na bagong oil para sa sakyanan ni Gab. Full. WDT. So, ng WDT, short for, or rather, an acronym for, W, D, T, hint, ow. Watchdog. Walang timer. Okay. So, aside from that, na-apply interrupts. Okay? So, interrupts is the feature of your microcontroller that allows you to control your code via the hardware. Okay? So, discuss it later. So, aside from that, na-apply serial communication. As you can see, na-diskutan natin before is
more on USART lang, universal synchronous to synchronous receiver transmitter. But aside from that, there are microcontrollers that support other serial protocols, such as the SPI and I2C. Okay? So, mas ilahang enhance ang capability for serial communication. Like when we talk about USART, that's basically 1:1 na communication. That means one device to another device lang ang pag-communicate. SPI, okay, essentially can be used for multiple devices. Pero as the number of device increases, the number of pings required to communicate will also increase. Okay? Kunya, naapod tayo I2C, okay? Which is mas nindot-nindot. Okay, number one, ang number of pins na gamiton nimo to communicate with other devices remains constant even if mas mudaghan pa ang number of devices na imo ang i-communicate with. So, anong inanang reserve? So, idaog na siya sa iyang protocol, how it deals with the data being received and sent. And of course, napoy kalahian in terms of hardware design that enables it to be able to communicate with multiple devices at the same time. One is okay. So, naputay familiar na tayo converter. So, napoy CCP, PWM. Utilized for generating PWM signals. So, ng PWM, pulse width modulation. Okay, naka-create na mo na PWMs. Okay, so naka-create na mo o clock. Diba? Using timer. So, timer. 555 timers. Okay? Kung sa may kalayan sa clock, sa PWM. So, ang clock, whenever you want to increase the duty cycle, using the 555 timer, pati ang off time niya, taas. Diba? Okay, affected man ang off time. Of course, unless you want to modify ang circuit katong nag-add kayo para ma-bypass ang usa ka resistor during charging. So that's why it was possible for us to create a duty cycle that is less than 50%. Okay? But basically, if you modify the duty cycle for a clock na bisag i-modify, ang frequency mo usab man sad, di ba? Kaya off time remains constant man. Okay? Now, when you talk about PWM, ang mausap-usap ra niya is ang duty cycle. Dili mausap ang frequency. So, sa may relevance na niya, sir, kung ang duty cycle ay mausap ang frequency dili, you will be able to control the power delivered to the load. Okay? So, kung sa may implication na niya, now, if you get the average voltage, it will be similar to that of you modifying the level of voltage. So if you connect it with an LED or a motor, kung sa imita mo, kung magabay ang voltage, mahinay ang toyo. Likewise, in the LED, diba? Kung mataas ang voltage, mas resigla siya. May ang voltage, mahinay siya sigla. So yung anang yung effect, we are able to control the power delivered to the load with PWM. Okay? So gamit niya siya nabinas sa mga circuits that requires control operation. Okay, like na. So dagat sa motor, but using digital control. Dili manual na potentiometer. Okay, so na kayo ma-automate ang mga processes. Okay?
sir. Dumadaw. Tingnan daw sa gawin ng nasa sa tinas. Keep nice, keep gentle. Tugtog ka lang. Tugtog ka lang. Di, wala. Ginawa na. Lison na ako yun. Okay, so oscillator. So there are microcontrollers, okay, na built-in oscillator. So may relevance ng oscillator. This is what powers your microcontroller para mugana siya. Okay? Just like for example, may counter circuit. Para mo start your counting, what do you need? A clock pulse. Diba? Same with microcontroller. Para mo dagan ang imong program dira, kailangan ka supply mo clock pulse. Okay? Kunya, dapat siya ay power supply. Okay, so di mo sabot ana siya built-in battery. So that is referring to power supply related circuit. Like for instance, external reset na input. So pwede di mo ma-reset ang program via pin. Just like what you do with your PC, ba? Na ay mahuban na may reset pin. Karon bro, kung ano ko'y nabantayan ng mga PC na may reset pin? Mura ba ito, sir? Kanila. Nakakuha na. Nawag ka na. Kaya intelligent naman ron ang mga PC. Pakpaka na, sir. Pa naman siya, kawagan na yun. Shutdown naman, dito yung power motor. Okay? Yeah, so shutdown niya is controlling pa din sa operating system. Dili ang shutdown ang murag igtanin mo power supply. Okay, unlike sa mga computer before, which is very dangerous na makakubas sa mga hard drives. Okay? So, another feature niya is brownout detection, which can be very useful if, let's say for example, na a particular state, okay, to where you last left off before an power interruption. Like, example, nag-washing machine ka, di ba? Rinse na. Supposed to be. Yan, na-uptan o run out. So, dapat ibalik o turn on sa computer, rinse na siya. Hindi na siya bumalik o wash. Okay? So, ang microcontroller is actually capable of doing that. Okay. Now, to talk more about microcontrollers, okay, let us see what ticks inside a microcontroller. So, nag-discuss na tayo before sa microcontroller, there's a use of memories. Okay? There are uses of registers. So, we know what a register is. It is just a circuit that is capable of storing information. Okay? And usually, ang size sa register magdepende sa type of microcontroller that you are using. Like, for example, 8-bit ba, 16-bit ba, 32-bit ba. So, if your microcontroller is an 8-bit microcontroller, the usual registers na paggamit mo nila is 8-bit. Okay? So, asam na nato makita ng panang mga register. Na yung mga generic register na ipanggamit doon sa CPU. Okay? To perform certain operations. Napunta yung ipangtawag SFRs, Special Function Registers, whose function is predetermined by the manufacturer. Meaning, it's not similar to the memory or the RAM that we used to use na labayan ni o variable. Kani nga register na na siya pangandaan, na siya specific na use. Thus, tinawag siya special function register. Okay? And that register
are basically connected to another circuit or hardware. Okay? So hardware something like this. Okay? So panang register mo, each bit is probably connected to a control. Isang may makalikot nyo eh. Ito ka sila. Okay, so panang mga bits, igo na mo i-modify from the CPU, and of course, modifying those values from those register would affect how this circuit will operate. Okay? So kanang may mga microcontrollers there, for you to be able, okay, to control how a microcontroller operates, is just a matter of modifying the content of the register. Okay? So I think familiar na tayo with ports. That is where the pins of the microcontroller are connected. Okay? So again, ang ports nimo is controlled by registers. Ang register mao'y control as to whether muak ba sa input or output ng pins. Also, another register will be responsible kung ang input ba nga nadawat nimo is high or low. Also, a register will be controlling kung unsa nga signal ang i-generate nimo sa pin, 0 ba or 5 volts. Okay? Dali rin kayo na-identify doon. Kung 1, so nag-generate na 5 volts. Kung 0, wala. So low ang signal. And likewise, sa pin nimo, kung makakita kag 1, yan i-configure as input, that means like 5 volts. Kung 0, that means grab or switch sa pin. Okay? So, on ang ports. So, talking about memory unit. Okay? So, we know that the memory unit of a microcontroller is referring to your program memory. Okay? So, kung sa man na type of memory ang kanang program memory, okay, which is again part of the memory unit of your microcontroller. So, ang program memory as stated here is non-volatile. Okay? It could be using different technology. So, it could be ganito tawag nato na mass chrome, or it could be your OPP, one-time programmable. Okay? So, ang read-only memory, again, permanent ang program na nakiya. Usually done by the manufacturer na. Okay? Naapoy mass chrome. Okay? Wait again, pang dinaghanay o gamit ito definitely lower down the cost using this type of technology for mass production. Okay? Kung napod kay one-time programmable, kung ka ganahan ang manufacturer may program and divulge your code to them, you can just simply make use of OPPs. So one time lang ang programming. Okay? So which is of course nindot gagamiton for us in the academic. Like sa academic, we are constantly changing the code and learning how to code better. Okay? So dili ta mabuhi ang OPP lang. So napoy mga UV type, mo na po ang isulti ninyo guys. Chip, diba? Microprocessor yapon siya, pero na guslot sa tuma. Actually, glass na siya na maka-view ka inside like that of a so-called chip, micro chip. So that is created using a silicon wafer. And kung makabantay mo na yung mga wire, di ba? Connecting the chip padong sa asaman, padong sa pins. Okay? So this is what enables you to communicate with the chip. So naaray mo adapter ba mag-connect, which is the pin, para madali ma-access ninyo. Kung dali ninyo may taon sa inyong circuit. Kung wala ng pins, imagine kung saan na mo pag-connect ang inyong silicon die padung sa imong circuit.
Samot pa kung rugay mga kamot. Di yun magsilpino. Samot na kung isulda pa ni mo, ikaw pa yung magsulda. And that is like around 10 to 20 meals ang distance. Lumay ko rin sir, dako na kay Kuan. So yung na ang distancing, kaya mga wires di pang gamit na, pero yung dipisa. Okay? Mo rin siya 8 meals, dipis pa sa buhok. Okay? Hindi ako magsulda gali, no? Mga 5 mm ang displacement sa kamot. Puro. Sabihin mo ano? Sa pagpakurog sa kamot or ang okay? So, isa mo lang pag-ipo ang ganang mga tip. Okay? So, machine ang gigamit. Of course. Okay? Kaya grabe niya ang precision requirement. Okay? Now, just to share with you, okay, the IC fabrication. Okay? So, I was able to work with Fairchild Semiconductor before sa Lapu-Lapu. And usa sa mga products nila ay mga IC. So, na-assign ko at tinawag nila new line. Okay, wherein to fabricate ang mga bagong IC or under development nila mga small outline transistor. Okay. So these are the transistors na makita ninyo sa mga cellphones kanang mga surface mount. So imagine thing maya niya. Compared to the typical transistors na makita ninyo katong PO92. Okay, katong PO92 di ba? Dahil ko man to katong Alex. So ipagbuhat nila again tulog niya po ng Alex but pang surface mount. Yeah, mas gamay pa sa inyong munta. Okay? So how were we able to do it? Okay, the process of IC fabrication starts with wafer. Okay. Sa may itsuraan ng wafer. Okay? So probably kakita mo lang sa lida sa Intel, no? Manay magbulit of this, something like this. Okay? So that is what we call as the silicon wafer. That is where the electronic circuit is embedded. So kanang sud sa inyong mga transistors, ana na siya fabricate. Okay? So discuss na naman sa transistors, kanang doping, endo. So this is the silicon material na gibuhat or gigamit. So pwede lang mikisa na. Actually, kaniyang gigunitan, okay, kaniyang mga putol-putol diri, dagkog na ganing siya. Okay, the one that we were working on is actually mas may kamay pa sa 1 mm by 2 mm. Okay, kaya magagawin masakit ang pyesa for transistors naman siya. So it doesn't require it to be big. But for this one, I think kuha na siya sa mga processors na siya. Ang ginamit ng buwan. O nang dako-dako, idahan mo sa bigyan ng trabaho ang kanan ng mga processors. Okay? So it all starts with this. Okay? So they come in the country, may ani siya solid, pero na-create or na-embed na ang circuit. Ikabot dire sa Pinas, mawagi na siya itawag na wafer cutting. Okay? Sa wafer fab. So sa wafer fab, siya ay responsible to cut this into smaller pieces. At the same time, i-test po niya kung asay okay, kung asa ang dili okay na wafer. So kung dili okay ang kanang part, butangan lang na niyang marka, indicating na damage na siya. Okay? Ikaagi na niya sa kanang process, wafer cutting,
it will then go to kanang gitawag nato nga pick and place. So, kapantay mo ani. This is the silicon tape. Kani ko bang nag-grade diri sir kung saan na siya. Kaning grade diri mo na agi sa pinaklan sa wafer. So, meaning, kanini ay bakante na ni nakuha na dira ang katong silicon dye. O itaod na siya to what you call as a frame or kanang lead frame. Kung sa may tsura ko na ng lead frame. Okay? So, mo ni ang kanang process na gitawag namo as die attach. Okay? So, from the silicon wafer, i-pick up na siya o imutang sa gitawag nato nga lead frame. Ay animation para mas makita nato. Work big man sa siya. Work animated na bigyan siya actual na process. One yung pick and place guys. Okay? So as you can see, nani camera dire checking the wafer kung okay ba siya or hindi. So kung hindi siya okay, as you can see, dahan kayo na wala na pick up. Okay? And of course, ang pick up ko ng dire katulad mga good, butang dire sa lead frame, which is mo na yung gamito para sa final production. Okay? So kani dire data, okay, there are again two kinds of die attach. Ako sa mukha yung epoxy. Okay? How do you know that it's using an epoxy? Ingani ang labas na niya. Kapantay mo na ay murag splatter sa gilid. Epoxy na siya. So, ibutang ang epoxy ang frame, then ibutang ang dye. Then iinit para harden ang epoxy kung pilit ang dye. Okay? So, another process ana niya during dye attach is kanang gitawag na ito Newtek process. Wherein ang lead frame na siya murag a layer of lead sa frame na mismo. That once heated, of course, it liquefies. So when the silicon dye is placed, mapilit na ito. Okay? So kami, kato sa una, mga initial, usan siya sa part na huwag bantayanan pangayon. Dapat constantly monitor ang temperature. It must not be too hot. Otherwise, kung init kayo, mulukot ang frame. Di po kayo siya below the required temperature and di po kayo siya init, dili malanay ang patulan. So, dili po pilit ang kanang. So, scrap siya. Okay. So, wala siya. Ani, pick and place. This is the frame. So, i-load niya ang frame. So, kanila pita is the pick and place. It gets, okay, tatay. Kabantay mo, ani, katulad na yung syringe. Moto epoxy. So, magsige siya, ikot sa frame para ibutang yung epoxy. So, pinaga na ito. Okay. So, kung sa inyo sa paghimo. Machine sir ba? Ang machine doon sa paghimo. Okay. Maunay Van Van kaya FCS. buwason sa Fairchild. Okay? So, history sa Fairchild before, again, they were creating semiconductors, di ba? Sa una, sila yung mo sila machine. Like, the time they were creating diodes. Okay? Na sila usa ka line dito, product line, starting from this until dito sa next room. Okay? Ang gibuhat naman ng machine is diode. So dito, the raw materials here, i-process na siya until mamut dito sa point to create the diode. So, i-attach itong die, i-encapsulate yung glass, naman ito ang iyang frame. Itong mga diode sa una, kabantay yung mga glass. Okay? Some of those are manufactured there in Fairchild.
Okay? Pero when I was already there, mga 19 or year 2000 na din, or 1999, iundang to nila ang product line. Kay very, very old naman. Kay ganun, kayo mag very, very old. Ang nag-power sa iyang controls is relay. Okay? So, minigdagan ato nga machine, you can really hear ingana. Kay relay ko may gigamit to perform the logic control. Imagine, ingana kabaglitan ang mga technician sa mga dito. Okay? Kaya ang machine shop, na-build position. Pero of course, they need to give it up kay hindi man siya practical na because it's consuming a lot of power. Okay? So, i-modify to nila. Ikan sa size na from here to there, they were able to simplify sa design para ingani na nila, tulo ka times. So, 3x3, mana na lang ang size. Circular na ang operation. Okay? And they are using kanang itawag na ito mga PLC. Okay? Programmable Logic Controller. So, i-program na lang ang logic sa inyo. Okay? So, muna siya. But kami, when I was there, ang machine binuhat nila. Most of their machines, or rather, all of their machines, came from Japan. Okay? Kaya di naman nila maapas ang sila pa yung design sa machine. Okay? So, kanilang machine, it involves image processing. Okay? Nanay camera. Okay? Niya ang precision pa yun sa robotic part. Dapat makontrol nimo with micrometer na movement. Okay, kagmay mo ito kayo movement. Okay? So, kani-gani na machine, dili pa ni siya iman naka-precise ang movement. Okay? Dili pa iman naka-delicate ang iyong operation. Even if pagkakaroon mo yun na mga gears, di pa na delicate, sir? Dili pa. Manual pa dyan kayo siya. Ang advanced lang niya dyan is kani, yung image processing. Ang pag-identify as a good or bad, may skipan niya. Okay? Yeah. Nagamit as mga stepper motors, servo motors, different from that of the stepper and servo motors na nagamit niya with Arduino. Industrial servo niya na nagamit. Okay? Ilan mo yun, sir? Basta nag-screen lang ako ato. Okay. Tubre man ta. So, screen lang, trabaho. So, kani guys, mo ang itsura sa lead frame. Okay? So, mo ang die, ang naibutang ang IC. And of course, kani makita ninyo sa ibabaw, this will serve as the pins. Okay? Sir, ano po katong wafer sa mga circle sa pro, square mo na yung wahon na po. Sino naman nasa ikis ko yun, sir? Ang wafer, tungod na siya sa pag-fabricate nila sa silicon. Very good question. During the fabrication ng idea, okay, dili flat ang silicon pag-create. Kung dili tubular. Okay, this is what the silicon actually looks like. Okay? So, mura na siya gipabitay nila. So, imana na yung raw material magkuha sa silicon. Then, i-cut into wafers. Mo nang circle o forma. Kay kani, di man na siya makuha o square. Kay murag kandila ba ang process?
sa paghimo ani imong silicon. So asa na si kanang silicon? Usually gikan sa sand kung gyapon siya extract. Gamot sa panang material ng gamit. So once cut, okay, mo na ang idahang gi-performan og doping operation to create katong mga subcircuits. Bali sir, nada yung bang sub-circuit na kuan kanang dili square ang kuan dyan. What do you mean? Like sa edges sa kuan sir ba? Kani? Oo. Oh, edges. Kanang mga edges actually wala na yung gamit. Consider na siya sa reject. Ang mga gamit na nakarang mga tarong diri sa tuma nga nakurba o kanang matumasod ang circuit ba. Mura na na kanang let's say for example kanang big karon. Okay? Yan nakay hulmangan. Cutting ba? So mga kilig-kilig at mo wala mo conform sa imong ganahan nga form, discard na to. Ganun. Pagkaon din na. Ah, grabe. So wala dire guys, kung magtanaw mo ano bang saya kani one time money. Daghan kay sobra dire skilling. Okay, markahan naman na siya sa subject mo na dito. Kaya kaning nas ko mao nga murag nabiyaan, nga murag mungko ba or something. Those are mga defective dye. Okay? Nga wala ipag-pick up. So, kani siya, pag-pick up ana niya is actually murag suction na siya, air suction. Okay? So, if mo niyang dye, isak na niya sa ilaw na yung needle to push the dye para matangtang siya sa wafer. Kaya murag naka-adhesive na siya nakapilit. So, para mas dali matangtang, i-push niya na yung pin sa ulo. So, ang delicate mo part yun na niya is ang kanang adjustment mo sa pin nga dili kayo taas. Kaya kung taas kayo siya injection, mabuak ang dye. And you also have to control katong suction nga i-pick up niya sa dye, buwan man siya sakto sa chip. Kaya kung sayo ang alignment, delikado mo mabuak ang dye or ma-damage. Okay, so paano din na siya i-pick up, duot, so, forward na ito kamay. So, mo ng dye attach process. Ano yung mga possible problem? If during pick up, dili sakto or ma-align ang tarong, posible mahiwi ang dye. So, if pick up, hiwi ng dye, utang niya dira sa frame, hiwi na. Which is, again, a problem during the next step. Ang kanang gitawag na ito nga wire bonding. Okay? So, para sa wire bonding, kung makabayan tayo wani, di ba? Yun siya na niya pag-connect ang wire. Wala yung magtubag sa pamatana sa Ron. Wire bonding process of naman siya. Ito na inisipon na. What you learn. So, tanaw lang sa nato sa pahihang ipakita ko. Okay? So, it brings back the memories during my time there. Ang ihaw, duwa lang kanino lang gigamit. Since nakuman ang chip, sa katong paggamit mo sa kanino, kay gamay naman siya. Kani gagamit pag epoxy. Naway product dito, wala mo gamit pag epoxy. It simply heats up kaning frame, kaning lead man siya, so malanay siya. So ato ra mo ipatong ang dye, yung fuse ra pud siya sa lead. So sige, tanaw galing wire bonding. Hey guys, welcome to another learning session from Watch, Learn, Play. This I will discuss with Warbon, the process technology, high throughput process, and all the more. It was inputs and output terminals. So mali ang wire bonding process. Okay, connecting the dye on siya in green, no baron, niya i-connect niya sa green. Okay? So
So, katong i-process na ko, kasagaran is nani. Okay, ang surface mo. When I left there, kaning chip ang ilang i-fabricate. Okay, year 2000 na siya. Kaning flip chip for ganang BGA. Okay, wala na pins. Ang connections niya is na sila. Grabe ang panalini ng RFA. When this was automated, so, ang punta na kung na siya ang wire. So the terminals are Okay? So, imposible kayo manamanoko na siya. which is mainly So, kung sa may mga wire di paggamit, ang pinaka-common dito, labi na sa mga gagumay nga semiconductor na gold. Okay? Kunya, na-apoy gagamit ko aluminum or silver. Huwag kayo kung makita, gagamit sila copper dito. Okay? So, usually it's either silver, aluminum, or gold. Okay? So, there was a time there sa Fairchild sa OMA, issue kayo ang wire banding na department. Okay? Kaya ano ba? Taas kayo ang rate of reject. Okay? Kaya pag-audit, daghan kayo gold wire ang unaccounted. Or daghan kayo reject sa gold wire, wala mabalik. Kaya buhaton na sa operator to you to reject para makuha ang wire. Niya hinahinayan o pasipin sa bakbak or ipon. So imagine every day makakuha ka 1 to 2 grams. In a year, kapahimo na kagsingsing. Okay? So moto, investigation mo cell, yan ang trace nila, mamauday ka o kabuang sa umang operator. So, tak-tak. So, ang ilang report ato is that na naman sila idea pila ka grams ang ihatag per operator. So, na-play spool or murang container kung asa dapit ibutang ang mga reject o wire. Okay? So, that's how they control it. Okay, kailangan dyan uban. Abot, inot dyan ba? conductivity and all. So of course, ang pinaka-nindot na wire na may dot is the gold. Okay? Yeah. Gold ang igamit na mo, labi na katong sa mga gagmay nga IC. Since kaya man siya makakreate katong around 8 mils na thickness. Kaning aluminum o silver, hindi naman kaya, magputol naman siya. Those are expensive. So, That was the part where it's kita na itong wire bonding process, dito sa siya pag-bond. Let's watch again the short video of wire bonding process from TPP. You can watch the full video using the URL provided on this slide. Visit their education TPP-wire bond. I annotated the video a little bit to highlight 3 main steps of wire bonding, which are first one, full formation, the second one, let's watch. So, anong needle na nakita ninyo, naa sa sudan na ang gold wire. Sir, nagpilitan sa copper na sir? Una ang frame niya. Kanina ako na ganito siya. Compared ato ako ang ibang process. So, ang pumuntanag yun sa Before we pagpapilit. talk about the bonding process, Okay? let's discuss What may glue gigamit? the wiring. Okay? Ang concept na niya is based on the materials sa gold or qualities, properties sa gold. Okay? Di ba ang taas na current ng gold sumok naman siya. Very malleable. Okay? Pura siyang clay na pwede mag-form. These patterns So, are used yun sa to pagpapilit. identify precise Kaya na, application. manglimpyo mo sa inyong And ilaw. also accurate with target bonding iron position. Pilit kayo no? Tingnan na, susuod na yun. Di ba? Pilit. So, tingnan na ang ilang gamit na idea. So, of course, This machine capabilities ang ibuhat na niya, itong ulit, gawa sa wire,
tirahan ng kurente. So, ang effect, murag malanay siya, forming a ball. which includes material handling, Ikabot nito sa material, bonding system. okay, ang kanang pagkusok-kusok, tawag na ito ultrasonic. Paspas kayo, ang pindot. Mo na ang process ng murag kakarap para mapilit ang material sa supporter. And then of course, kung nakikita niyo yung spoolet, pagdingaw siya, forming the bond. I highlighted course of assemblies that mainly control the bonding process, So, kaya natin forward to the which is so I created this simple animation so we can discuss for what's cool and fun. The bonding cycle. Pakita, no? Parang wala nila ipakita ang process during encapsulation. Wala nila ipakita, guys. Try lang na siya, search na. Both these cases are successful models. So, wala tayo ikuha. Wala yung video. Medyo manual kung ito siya ka-process. But anyway, ang style ko na nasa wire bonding process, bonding encapsulation, nana na yung mga G. Katong mga frame na kumanaw, kumanaw wire bond, nana na yung G, butang, Some kind of setup. kaya load na nila ito ang machine. This uses So, kaning machine, usually, perting nagkuha niya. This machine. Okay, nana siya itawag It's a G things like first homemade chips, the world's smallest QR code, and these line returns. nagya po siya jig na gigamit. Okay? Basically, it close na to niya. Okay? I think same as nakakita mo ng ganda. JIG? Yung sa pag-create, ang kanang gandang mga toys. So, magamit na sila po ang plastic injection na technology. Ang process basically halos pare-pareha. But of course, nala electronics sunod. Kani purely plastic man, but ang process sa pag-create sa G, halos pare-pareha. Okay, so these are the jigs. Yeah, So, unsa? plastic JIG? injection. Ah, G. G. Parang kung pulmahan in short pa. So, mga giling machine yan, injection na ng plastic, molten plastic. Ah, So after, murag pareha sa kuan lagi sir kanang epoxy nga kuan. plastic. So kasi may mga pellets. Unawon ba na sir? Oh. Dahil lang po din ang quality of plastic may gamit. Yes, tunaw mo na siya actually. Very hot. Murag kuan pa ba kanang 3D printing pero kuan kanang isagad lang. Dahil po, ang 3D printing ng good is additive type. So, essentially, mura kag nag-melt sa plastic, then on top, kani plastic injection, ang molten plastic is injected Diretso sa kuwan lang. So, kung saan yung forma si Sod, Okay, makakong siya dito ang plastic. So, nga na, gigamit na technology po sa encapsulation sa mga IC. Okay? Kanya, kanang part may usa sa pinaka-dangerous kanang back-end. Kay katong mga dye good nila, forma, pero timog at ato niya. Okay?
So, muna silang design sa machine. Let's say, for example, muna yung table. Okay? Muna yung on switch. Hindi mo nila duha. Okay? Kay anong duhaman? To ensure na ang sa kakabot is wala sa lugar na dapat wala siya. It should be on the same location. Kawas sa portion, kinuha naman siya. Butang nila sa frame, ang nasa ibabaw, press down. Then, plastic inversion. Namang binita po sa una, ang abot, limpyo, yan na, tukuran niyang switch, boom! Bam! Napulmay ang kamot. Ganda. Okay? Sandwich. Kuya ito, duman ang switch. Pa, nahugaw man, nahugaw. Okay? So, muna, mga once at mga safety nila mag-ipagkuhan. Historic eyes. When creating the machine. Okay? So, ito mga kuya, mote mo rin Yun na mo na, pal. hazard kayo nga mga lugar. Kailangan ko dito ang movement sa makina nga bukhat kayo. Sige, kaya po dito nagkita buwan to doon, sir. Wala po. Oo. So, manang gingon ba, people never learn. Okay? So, anyway, anong idea how IC are created? So, dito to na in the future, makasuway sa tinuo, dito filter, if mudawan si Taba. Ambot lang, supad magod atong na pandemic, or kung ano yung na siya na manawat o kuhan filter. Ambot ka ron, sabot na ron, kaya ang tahiyak, Chinese na ba? Sa una, during my time, American pa na siya na-own. So, nindot kayong mga privileges kung American compared sa Chinese o Japanese. Kaya sir, yan, nihaw. Karon, ang virtual semiconductor is no more. It's called on electronics. At bang na siya sa tayo yun doon sa Timex. Mabot na, na ba yung Timex? Wala nang guro, sir. Wala yung Timex. So, hindi lang sila. So anyway, wala siya guys. Okay? Ang fabrication sa IC. Okay? So again, what's so good about this is that it's programmable and erasable ang chip. Ang nakabati po dali niya, you are using two devices, one for programming and One another for device erasing. for erasing the content. Kaya ang nakabati sa dali niya, when you erase the content, it takes time. Kaya magagad ba sa exposure sa UV light? It is not something kung ganahan ka mo paspas, pakusgan yung mga UV light, malingan na ang iyong process. Okay? So, wanang here comes ang flash memory. Okay? So, nakalindot niya is same tool ang gamiton to program and to erase the content of the chip. Okay? So, actually, dito na siya unlimited guys sa practical and limited guys like 100,000 read and write cycles. Okay? So, aside from the program memory, using those technologies, napod ay data memory. Okay? So, kanang itawag na ito as the RAM. Okay? So, aside from the RAM, i-consider po natin data memory si EEPROM. Alternative na siya sa RAM for those data na ganahan mo ma-save even if the power is turned. Yeah. Ano man gamit ang flash? Again, it's because compared sa EEPROM, mas dako o read-write cycle sa EEPROM compared sa RAM, which is suitable for storing data dynamically. Okay? So of course, ang CPU, so nata instruction decoder, and two other registers that aids in the operation of the CPU. Okay? So, subunit sa CPU, instruction decoder, ALUs,
accumulator. So, accumulator, in the PIC terminology, mag-ianinan ko siya not as a word accumulator but as a working register. Ang accumulator, basically, gamit ko siya ka term if you are working with microprocessors. Okay? Sa computer system, accumulator ang yung gamit for microcontrollers. Specifically, kaling sa PIC microcontroller, we refer to these accumulator registers as work register. Okay? O later, di ba ulit yung anong itawag siya work register. Okay? Siya may pinaka-hard working register. Okay? So aside from those, the memory, the CPU, of course, the bus. So sa bus, natay address bus, natay data bus. Ang data bus usually kumagad sa microcontroller type, may pamigamit, kung 8-bit ba or 16-bit ba. Ang address bus, mag-usap-usap ni siya depende sa size sa memory sa imong system. Okay? So, posible nga ang iyang data bus is 8, but ang address bus, mag-usap-usap. Okay? Kung makabantay mo itong sa itong discussion, wala pa rin tamapon later on the type of classification sa mga PIC na families. Okay? Wala pa discuss kayo, wala pa sila. Okay. So, serial communication, again, serial communication module is also controlled by register. Medyo nakulangan lang diri. Wala ma-emphasize that there is actually a register connected to the CPU that is controlling your serial communication module. So, all peripherals in your microcontroller is controlled by registers. Specifically, the so-called special function register. Okay? So, even oscillators, again, wala tumigod kanina, power supply circuit, responsible for resetting your program. No, dapat ay gitawag na brand out na picture, which is, okay, resets the whole electronics as soon as the microcontroller incurs a state of emergency. Okay, ano ba? If there is like a fluctuation on the supply, posible maapektuhan ang clock that is running your program memory. So there is a chance na makorrupt ang pag-perform niya sa operation. So might as well automatically reset siya. Okay? Na po yung ba ni brownout detection. Kung makadetect siya of low level na voltage, pwede na ito gamiton na feature to trigger a function that will save the last state of your microcontroller para when the power resumes, i-load lang to ni mo balik ang last. Ang timer mo ka. Ang timer sir kay na ay steady nga kuan signal. So depende sa supply sa clock. Kung ang imong supply is consistent, uniform, ang pulse, timer. Kaya magamit na nimo siya sa timer corrects. Kung ang imong pulse or clock supply is of course hindi consistent, usap-usap ang duration, then you are simply using it as a counter. Okay? Kaning interrupt, usahan din siya sa mga indot na feature sa ito ang microcontroller. So the interrupts allows your program to react based on the hardware of the microcontroller. Okay? Gusto may gawin ka na yan. Okay? So think of this guys. Let's say for example, waiter ka. Okay? Waiter ka o musa ka karinderya. Na ikaw pa'y take hugas o plato o take luto. So, kan ka i-perform operation. So let's say na imusod ka customer. Okay? Checking each pin or bit constantly. So kung waiter ka, magsigi kag pumunta na sa customer, order na ka, nakaw ka. Taon-taon, balik na ka. Order na ka, ba, mati kayo, no? Wala kayo magkuhan na trabaho lain. Okay?
apply the concept of interrupt to there, ang interrupt nimo kung sa may mo trigger sa interrupt, kung ang customer mo raise na sa hand, tawag na waiter, order ko. Okay? So kung dili na mahuman, now di na siya mahitabo sa customer, then you can do other stuff. Pwede ka manghugas sa og plato, di ba? Yung magluto na baka, kung may order, hugas lang sa plato. So the moment ang customer mo saka na siyang kamot, that triggers the interrupt. So you stop what you are doing and you cater to the source of the interrupt, which is the customer trying to order. So yung order niya, balik na pagka dito sa kitchen. Then you cook. You cater to the interrupt request. So once you cook, deliver ni mo food, balik na pagka hugas. Di ba? Yung huwag na ka, kung nailay customer mo sold para i-cater ng puting mo ang iyang request. Tingala ko ng operation sa microcontroller. Batik man kayo na siya ka nang itawag na ito time slicing. Let's say, magto kas customer, mapuntahan na, kung wala pa siya order, agto ka sa inyong hugasanan. Di ba? Niya, balik na po ka dito sa customer, mapuntahan na, di dyan na mahuman yung hugasan. Diba? Kaya sayang kaya ang time going to the customer asking for the order. Wait na lang ka. So, same po na siya sa microcontroller. There is an option that you can actually do that. Na imbis mo magsige kag check sa pin kung kanus ang high, okay? You wait for it, okay? To trigger and interrupt. Okay? Parihara ko din sa inyong program sa una. When you were creating console application. Kung magbasa kag input, di ba dapat i-look kung scan if kung sa C ang programming. Okay? Or kung sabi igamit niyo sa OOP, Java na. Nakagamit na mo NetBeans. Okay. So nakagamit na mo o GUI. Yes, sir. So di ba when you were learning to program Java, console based, so kung kailangan ninyo magsige o ask, i-look pa ninyo, di ba? Balik. System, midline, blah, 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 balik, look. However, kung nag-GUI na mo, napay look, wala. Kung sa'yo gamit, Event. event handlers. Diba? Nagsutang ka o button, i-activate mo ang event handler, then inside event handler, sa pag-push sa button, agto nimo gibutang kung unsay buhaton if the button is pressed. Same ra pud na siya diri. Maghimo kag function nga mo ni buhatan if this interrupt source is triggered. So ang hardware may control sa pag-call sa function. Okay? In the case of Java, of course, ang event handler maoy gigamit nimong trigger to perform that function inside it. Okay? So, di ba, wala ito magamit yung loop, event handling. Okay? Watchdog timer. So, what does a watchdog timer do? So, ganito, siya yung reset if ever na ay So, balik-balik sa sa program like hang up. So, kani, harap-harap, visualize na to. So, imagine you are performing this operation, instruction 1, instruction 2, then somewhere along the code, there is an instruction that will clear the watchdog timer. Kaya ang watchdog timer is constantly running. It is constantly incrementing. Okay? So para dili siya maabot sa 100% account before it recycles back to 0, dapat i-clear nimo from your program. Otherwise, if in case pag magdagali mo sa program na-encounter ka diri yung deadlock, di ba? Dili ka maka-proceed to clearing the watchdog timer. So watchdog timer nimo keeps on counting until it reaches 100%, and when that is reached, it will reset your CPU. Thereby, ang imong i-perform diri yung operation, ma-stop kay bumalik naman sa instruction 1. Then, padong na po. Okay? So that is how the watchdog timer works. Okay?
AD converter. So, kung sabihin drawing sa kilid. So, usually sa AD converter, base sa supply, sa microcontroller that is 0 to 5 volts, i-convert siya into digital data na good for 10 bits. So, this is supposed to be 0 to 1023. Mauman ang equivalent sa 3FF. So, sa ng 1 to 4, ang total number of combination sa 10 bits. Manong 124, man sir, di man 123. Appeal man ang 0. Ang 0 na ika 1024. Okay? Now, what if ang ako ang digital data maka-measure o voltage or maka-measure o value ingani 511 makabaw ako pilay voltage? Yes, diba? Based on animal graph, there is a linear relationship between the x and the y. So, imuhang ma-determine kung unsay analog value ana niya. Okay. Do you still remember the linear interpolation? Wala na siya. Kung sa graph sa Diba? Big value 1023 minus small value, in this case 0. All over. Okay, as you can see, there's a linear relationship between 5 volts o 0. Equate na nimo 2. So, when you see 123, so let's call that as your x minus 0. And 5, let's call that as y minus 0. Okay, so you will be solving y in terms of x. So, kani, this is your x and your y. Diba? This x, y. So, parihara mag-slope. So, basically, 0, cancel, 0, 0. So, to solve x, or rather, to solve y in terms of x, so, y is equal to x times 5 divided by 1023. So, you will be able to solve for the gamit din yung algebra, no? Sa microcontroller. So, na lang ang calculus, no? Differential equation. Okay, so guys, I need to take part, okay, in computing. Okay, so yun ang kalimting tawag niyo. So, big microcontrollers are upward compatible. Means, kung naa kayo mga programs created on a lower version, it would like to run gihapon on higher version with no or minimal modification. Okay? Kaya usay, di mo dyan pwede no modification. Okay, what if na a feature na wala sa paraan, na sa bangko. But likely, mamaya kayo mag-change. Okay, so for microcontrollers, there are like 33 kabog instructions. May limang minumduman for basic. Okay? Ito may basic na ba? So not yun ay advanced, kailangan basic, yes. Pila ang advance eh? Mabot ang mga 75 plus. Kay ganun, mudaghan man sir ang instruction. Of course, advanced, mas daghan siyang features. Mas lapad siyang program memory. Okay? So these are the different reasons how we choose our microcontroller for certain application. Number of I/O pins, ang required peripheral, do you need serial communication? If really, then choose a microcontroller without it because again, that will increase the price. Size of program memory, again, so what I told you, there are certain microcontrollers na paniharap features but lahi of program memory because of pricing concern. Okay? The minimum size of RAM,
from or wala, the speed, and of course, ang pinaka-importante nga rason kung choosing sa microcontroller, ang cost. No? But actually, kung maghimo kong project, hindi naman sa pumutanaw ani. Diretso palit. Diretso palit. Niya, kung sa may palit doon, katong gigamit sa una. Diba? Familiarity. Okay? Kaya nga nung mapalit magkagbago niya, magkatko na po ka kung sa yung mga registers na niya. Manana mo kayo ibuan mo microcontroller and you are already, let's say, confident or at least magamiton siya. Kaya familiar naman kasi yung function. Okay? So, una, ang mga manufacturer, pugson dyan na mapalit kag bago by, of course, slowly killing the old chip. Okay, again, with the new release sa mga microcontrollers, daghan na din siya mga nindot na features. Yeah, mas barato pa siya compared sa mga. But people stick still to the old legacy na IC. Kaya nga naman, asula na magkatong ng pagpo. Okay? So, problema man sa good, magkatong ng pagpo, labi ng bati pa ang documentation, wala may resources, magpending mo lang imong trabaho. Okay? Masa na problema. But once makatpon po ka na, the benefits, nindot po, kaya mas barato na rin siya. Okay? Now, let us look at this microcontroller core families. Okay? Kung sa may ibasihan sa classification sa families, ang ibasihan niya ay isang program memory. Okay? So, the number of instruction on your microcontroller is determined by the width of the program word or the core memory. Okay? So, looking at this one, may baseline, may mid-range, may high performance. Kung saan ng 12-bit diay, ang kalakdo na siya sa imong program memory. Like how many bits, okay, ang gamiton to form a word or to form an instruction. So imagine baseline, 12, mid-range, 14, pagkatos my performance, 16. So expected po, kung naa kay 12-bit core, gawin na kay instructions mag-create na. Okay? Pero kung ang imuhang program memory mas dapat like 16-bit, that means you can create more variation of your instruction. Diba? And say, may ka 4-bit ang imong program memory. Pila na possible combination? 16. Diba? Kung mani ka 12-bit, pila man na yung possible combination mag-create ni mo. 4K. Diba? Okay. Nag-ikot yung sa uwan na, na mag-uwan ron. Kasi ito na yung uwan tayo. Okay, so kita mo din yun rin guys, as the width of the program memory increases, aside sa number of instruction increases, the number of wins also increases. Okay, mas mudaghan man ka ma-program, mas daghan ka tubuhan. Ang program memory, wala ka na ko. Also your data memory. Also your EEPROM. And of course, magkadaghang pins, magkadaghang punag functionalities. So, dili lang dito na siya digital input, digital output. Okay? So, anyhow, do we identify baseline? Usually, we start with PIC 12 and PIC 16. Some of it, PIC 16. Kung mani ka sa mid-range, again, kay PIC 12 kamay, and majority nasa PIC 16. So, nanay mga around 35 instructions, common to them. So, how do we identify? Again, prefix. Okay. Then high performance, PIC 18. Okay? Sa una, kanina mo ang ipanggamit during microcontroller na class. Okay? So, capable siya magamit nimo to connect with
USB. Okay? So, mag-program sa microcontroller at sa una, di namin kailangan ng special na programmer. We'll only use the programmer once, but once na itong yung bootloader, you can program it directly from the USB. Okay? So, just like Arduino. So, kanang Arduino nga microcontroller, Arduino Uno, ibutangan po ng program na for you to be able to program it directly from the USB port. But kung wala to siya ka-program sa IC, kasi for example, buhay mo Arduino Uno, di pa yung like IC, may i-replace mo. So wala din sunod, hindi na ninyo mag-program. Okay? Dapat i-program sa ninyo siya ang programmer ng IC para mag-accept siya o data gikan sa USB. Okay, sa lang. Discuss na natin ito. So again, these are the examples of the different IC under sa baseline. So napoy mid-range o napoy high performance. So makita mo nga sa high performance mas nagkadaghan siya features. Okay? O ang ihang memory pero think that na compared but of course even though may nagka-think that it still doesn't come close to that of your PCs sa microprocessor. Okay? So some things na bantayanan pa ninyo when you're buying microcontrollers. Kung makita mo C direct sa name sa microcontroller, gagamit na siya o OTP, one-time programmable memory. Kung CE, that means OTP o EFO. Now, kasagalan sa market karon kani may meaning F. Meaning, gagamit siya o flash program memory. Kung na-LF, low voltage flash. Meaning, even at 3.3 volts, o-operator na siya ng microcontroller. Kailangan si microcontroller na HP. Meaning, high voltage. So it can work as high as 15 volts. Okay. So how do we program the microcontroller? So what you need is the hex file. So ang kanang hex file basically is an interpretation of your binary code. And that binary code, mauna siya ang bit by bit ibutang sa imong program memory. Okay? And sa program memory, basaho na siya sa CPU. One line at a time. And that is how it reads your instruction. Okay? Kung saan na niya pagbasa one at a time, sir, natin itawag na program counter. So, kung sige na siya increment, okay? Executing one word at a time. Okay? So of course, karong mga panahon na with the help of computers, nagamit na taong mga compiler. We can use assembly language, something like this. This is what your assembly language looks like. Okay? Kaya, nakakita ko before when I was studying in CIT. Not say programmer, na why gamit-gamit ng PC. Programming directly sa chip. Ang pag-program, one line at a time. Ang pag-program, imbis na makakita kang mga words dira, hex ang inyong kumito. So, 95. So, type ka sa inyong code, one line, press enter. So, go to siya. Press na po sa code, enter. So, dugay kayo mo man. Kung maabtan kag brand out, balik na po kasi nagdanan. Okay, unlike karon, masave na nimo sa computer. O you don't need to go to the data sheet and decode the so-called opcode and convert it into hex. You can use assembly language, symbolic names. It simplifies the task of programming. Okay?
Of course, pag abot sa high level, C, mas di sa yun. Okay? Kay dool naman sa human language. Okay? So, believe me or not, kaning usa ka linya in C, in assembly, it could be comprised of 4 lines of code. Okay? Kaya again, sa assembly, basic kaayo ang instruction. So when you say unset equal to 0x04, diba, imuha yung tunduan si microcontroller kung saan pag-transfer ang literal value ng 4 padung sa register unset. O nang dinaw may part later sa discussion. Okay? So we will be able to understand good how microcontroller works, how the data is passed from one register to another. Yo, pa mo magbasa ng nagawin mo? Wala. Very good. Mag-C at balik, sir. Ha? Mag-C, balik, merge. Huwag mo tag-C. Okay, we'll start with assembly. Okay? Okay, once maka-program mo in assembly, dali na lang kay masabtan yung C. And also, ang beauty man ko, if you know assembly, if there are optimizations that needs to be done, okay, let's say for example, sa data, bawa rin mong kumpanya, ipa-program ka ang microcontroller na limited lang ang memory. Kung mag-C ka, there is a chance na mapuno dayon ang memory. Kaya when you use C, it's not fully optimized, the redundancy. Yeah, most of them ipagbuhat sa ibang manufacturer sa compiler, like that of Microchip. Ihatag nila for free ang compiler in C. Pero, kung may magka-free version, dili kayo siya maka-generate kung optimize ang code. Kung saan may basihan sa optimize na code, sir, like, ang program memory nimo, let's say 1K ang size. There's like 1,024 instructions na pwede nimo ibutang. Ang binuang aning ubang compiler is that, yeah, they are given for free, but instead na i-convert anang C code into assembly, 5 lines lang, ibuo niyang 10 lines. Okay? So, ang tendency, dali rin mo puno yung mga program memory. Niya, kung nag-deadline na ka, kapuya na ka musubay sa assembly, subscribe na lang ka o pro version sa compiler. Para hatagan ka o compiler that could better optimize your code. Okay? Pero pa na, masulbat mo na siya kung about ang assembly. You can insert assembly code in C to better optimize your code. Okay? So imagine, ang limit sa imong program memory is 1023. Yung code di mo, 1027. Dili, masud. Sobra pa ang tulong ka lines. Pero kung kabak ang assembly, pwede mo i-disassemble. Tangtangon mo katong mga portions mo, what na ito. So, mo na magkatun sa assembly before we proceed this. Okay? So, kaning kisabi na kasuway din yung Arduino. Okay? So, ang Arduino, nagamit mo mong library, nagamit mong Arduino framework. Yes, sir. Okay? So, kung ganahan ka, so na, input, so digital, wait. Kung ganahan ka output, digital, right. Okay? So, puro function. Again, that is the beauty of Arduino. It removes the complexity of you familiarizing the hardware. But of course, ang downside na niya, dili kayo optimize yung mga code. Okay? That time kayo titawag natin ng overhead. But if you program your Arduino using kanang tawag nato ka bare metal programming, where hindi ka magamit ng function, but instead you are directly hitting the register. Mapagamay mo yung input size. Okay? So, wala to ang pag-code. Though, nanay mga library dyan na mapadali, but still, as an engineer, may mga nakabaw mo kung saan pag-optimize yung code.
kasagaran, ang problema mo kung mugana ba tape. Di ba? So kung mugana na, gusto mo sunod mo ito. Qualify. Papaspason. Di ba? Optimize. So imbis nga, ang igamit 100K, pwede na rin 500 words for instruction. And parehang raong result. Okay? So, again, it cannot be denied. Mapadali dyan sa C. But the problem is ang memory utilization of it. Daghang overhead. And makita na ninyo once masugod ta o discuss about C. Okay? So, again, here's an example of a program written in C. And this is the program when it is converted into assembly. Okay? So, kung magtanaw mo, this is the main method. This here is equivalent to main. This is the starting point of the program. And then, next line, isundan mo 0 ang 3 na register. And for you to do that in assembly, dara siya. 3 lines of code. Okay? Isugdanin mo o ilan siya? 5. Ipuntahan mo 5-5 in hex, si port B. This is your equivalent na code. A single line in C, 3 lines of code in assembly. Ano mag-assembly ko ba? Later, makita na ninyo. Anong importante kayo nga, we also do assembly program. Naalay mga cases where pinili mo mapagamay yung number of instruction. Mag-formulate sa compiler. So again, from this one, kanihok code, mawala niya siyang convert into the text file. Okay? And then the text file is loaded in your microcontroller. Surte na kayo. Okay, naanay compiler sa C. During my time, assembly commando ang itutlo. Okay? Pag-imo na mo sa project, we were the first one to make use of C. Suya ko sila nagtanong, ang takas kailang program yun. Pero sa mga, bukong lagi kayo, C lagi yung gigamit. Pwede di ay. Okay? Pwede. Okay? Walang sila kabaw. Okay? Walang method ko yung ito, C programming. Self-study naman lang to. Okay? Pati teacher na mo, look, hindi mo. Free. Free. Free cock. So, kani guys, multiplication operation. Okay? This is what will happen if the microcontroller that you are using doesn't have a multiplier module inside it. Okay? So it performs the multiplication in its program memory. Itudlukan niya step by step. Kung sa may style anang pag multiply nila. Diba? Yung style sa pag-multiply. So imagine guys, multiply ninyo in binary. Diba? It's just a matter of shifting the data and adding. Shift, add, shift, add. Walang perfect na asa. Kaya nga naman, ang data type gigamit in how many bytes is it? How many bytes is it? 4 bytes man lang siya. So meaning 4 bytes times 8, 36. I-account niya na name mo tanan, bits. So when you do multiplication,
i-accounting mo na na kay 32 ka book shifting. Manahitabo. Then you add them up. Diba? Ana mo na. Kung ang matuno ka bit 0, then shift. Kung na yung mapuno nga 1, shift then 1. Okay? Mo na mahita mo directing taasa. Pero of course, kung ang microcontroller ni mo na built-in multiplier module, masimplify. Okay, ang module itself will perform the multiplication. Dili niya i-perform ang multiplication inside the program. Okay. So later, mag-implement mo diri o kanang if statement. Okay? Makita ninyo how the hardware actually performs the if condition. Yeah, what may instruction na if. So how do you compare a number greater than or less than? Okay, so we use subtraction. Yeah, what may subtraction sa microcontroller or rather, ano yung subtraction? May subtraction, but of course, in reality, it's not performing subtraction operation, but complements. So, sa microcontroller, when you perform subtraction, it performs complements the operator. Kung na ito ang mga idea kung saan pag-formulate ang conditional statement. So, ano siya? You create your program in C, you compile and generate the hex file. Ang hex file, load mo, padog sa programmer, and the programmer will write it onto your chip. So, ang chip, i-connect na yun sa circuit. And you have your working program. So, these are examples of kanitawag nato nga pig programmer or pig burners. Okay? Kani mga antik ni siya. Okay? So, kani pikit to from microchip. Kani, another USB programmer. It came from a third party distributor, meaning binigyan na siya legit magikan sa microchip. Okay, iumat lang siya. In the previous place where I work, okay, nakapalit din kami. Okay, so nalipay niya ito, may paspas na kayo ng program, may USB naman lang. Pero when as time passes by, nagamit na biglaing microcontroller, nadismaya sa green. Kay manuman, may pag namalit kayo, original. Kay paggawa sa mga bagong chip, i-update ra iyang firmware para masuportaan ang karaang chip. Kani, wag na na mo magamit. Kay manuman, ang developer namatay man, wala na'y nag-create o update sa firmware. Okay? So, itong IC na mo, magamit itong tao, dyan, ma-program using this. Ito nakalit na lang. And this is Pikit 2, karaan pa ni siya. Na'y bagong version, Pikit 5. Kung nagpila man na